Hello, I am Adrian Navigi Reyes, and today I gonna do our midterm examination lab. Okay, first let's open our dev C++ and input first the include IOStream, and then based on my research nakita ko na mas magandang gumamit ng ibang library. Ang tawag dito is include CC type, and medyo inaanto ko pero ang dami kasi ginagawa. Ay, lang ka. Yan. Okay. Okay, first pag buksan natin yung C++ natin, and then pag gumawa kayo ng project nyo, meron na nakalagay doon na include IOStream. So okay, let's start. Sa unahan, maglalagay tayo ng isang library. Kaya tawag itong CC type M. Dito sa CC type, marami siyang pwedeng gamitin. Pwede siyang gamitin sa letters, characters, numbers, ganun. Tsaka mas mapapadali yung code nila dito. Imbis na gumamit pa kayo ng mga OR and ganun. Okay. Ang una dito is sabi, kailangan natin, may nakalimutan tayo. Using name space std. Yan. Gumawa tayo na using namespace std. Gagawin natin yung pinaka-code natin. Kailangan gumamit ng int main, tapos sa loob ng bracket doon yung mali, sa loob ng bracket doon yung ipasok yung code nya. Okay na. And then sabi dito, ang unang mong gagawin is choices. Kaya ang gagawin natin dyan, i-print lang natin siya, tapos gagawa tayo ng choices. Ang gagawin natin is print tuloy. Nakalimutan ko na. Ayun pala, print cout nga pala yun. Print tuloy. Nasanay sa Java. Cout. Ang nalagay dito is cout choices. Gamit tayo ng \n para may space siya. Yan. Tama ba yun? Backslash. Gaya natin design dito. Wala palang design pa ito. Bigyan natin design. Then, i-add natin siya ito close. Then sa choices dito, syempre yan yun, A, B, C and D. Calculator, odd or even, highest or lowest, and leave view. Kaya gagawa rin tayo nyan. Copy lang natin, Ctrl C, 1, 2, 3, 4, leave view. A is calculator, B is odd or even, then your highest or lowest number. C
highest or lowest number, and then ang last is deep year. Siyempre, i-test muna natin yan. Ang gagawin natin is Ctrl S. Save muna natin siya na lab. Yan. And then run. Tignan natin kung mag-display siya. Ayun. Leap year. Ay, leap nalagay. Kulang pa pala. Leap year. Ano natin ito? Okay. Run na natin. F10. Ayun. Nag-display na siya. Ay. Hindi natin na-save. Yan. F10. Ay, ba't yun? Save. Save as. Yan. Replace. Run. Restart natin. Restart. Yan, leap year na siya. Okay na. Double E nga lang. Leap year. Yan, okay na. Ang sunod natin gagawin is okay, yan. Next natin is yung input type ng gagawin natin. Bali, kung anong i-input nila dyan ay yung parang ipapasok natin sa salitang choice. Bali, ang gagawin natin dyan, napapili natin choice A, B, C, D. Bali, yung mag-add lang kayo ng C in. Bali, ang input type nito is choice. Bali, choose na i-choose natin yan. And then, i-declare natin siya. Ito yung sa may ginamit ko na CC type. Pwede natin siyang i-declare na parang kung anong letters, small letters or uppercase letter or small letters. Ganun. Magagamit natin siya. Magagamit tayo ng to offer. Okay. To offer. Ibig sabihin yung to uppercase. And then, pasok natin yung salitang choice. Then, close. Bali, ito na yan. Papasok na din sa choice. Ito yung choice na to. Choice is equal to offer. Parang is equal to offer din yan. Upper letters, lower. Ayan yan. Gagawin natin dito yung unang output is ang sabi dito ay ito dyan. Ang sabi dito is yung calculator. Enter the choice. Bali, dito, magamit tayo dito ng para sa akin, ang madaling gamitin is switch case kasi parang madali lang siya i-din. Gagamit din tayo ng dito, conditional. Switch. Ang yan natin dito is yung choice. Kasi ang choice lang naman yung inaana. Dito yung, ito yung gagamitin natin choice. Hindi natin siya ipapasok. Choice is gusto na yan. Ito. Case. Switch case kasi yung gagamitin. Switch case. Yung letter. A. Single letter A. And then close. Ay, close tuloy. Yung parang yan. Kung saan siya ipapasok yung code. And then doon natin siya papasok. Yan. Bali, ang gagawin natin dito, mag-input tayo. Int. Gagawin mo, i-declare mo natin sila na int. Int A. And, ay, ano lang kaya? Una A and B.
num1 slash num1 num2. Dineclare natin na siya ay isang int. Bali, dito na yung info type. Ang unang info type dito is, sabi is enter your first number. Bali, gamit tayo ng cout. Then sa loob niyan, lagyan natin yung enter your first number. First number. Lagyan natin ng space ulit. And then close. Bali, papasok siya sa cin num1. Bali, next ang gagawin yung second number, diba? Nalagay natin is cout. Copy na natin ito. Dito. Para mas nababawasan ng oras. Yan. Natin second number. Ba't M na naman? M pala yun. Yan. Bali, gagawa ulit lang tayo ng cin num2. Ayan, close ulit natin. Okay na yan. Tapos gagawin natin yung tawag dito, arithmetic method. Bali, ang gagawin natin dito is i-out lang din natin siya. Cout is the sum, nakalimutan ko yung ano naman, the sum of, tapos ipapakaya natin yung num1, tapos ito ulit, then pasok natin yung end ganyan na yung gagamitin nyo pag ano, kaya gagamitin nyo yung ito, yung variable na yan. If sum of num1 and num2 tapos bali na ulit, tapos is a, and then gagamitin yung arithmetic operator. Gamit tayo ng add or sum. Adding a tuloy num1 plus num2, and then ano pa ba yan? Ay, ito, ika-close mo lang ulit siya. Pag-close mo, ayan, gamit ka lang ng end L, ibig sabihin is end line. Bali, kakapit mo na lang siya ulit, kapalitan mo lang yung mga operators. The difference of sum and is minus, and then next is the product. Ito yung product versus divide data. Is ang divide dito is asterisk ito, asterisk. Then yung last is yung quotient. Bali dito yung quotient kasi kailangan gumamit dito ng ano,
ng parang tawag dito. Kailangan natin siya i-declare. I-declare ko na ba? Ay, hindi ko na i-declare. Bali yung quotient niya is gamit tayo ng float kasi decimal point yun. Quotient. Oo, yan. The quotient quotient. Tama ba? Naantok na ako. Medyo naantok na. The quotient of num1 and num2 is slash to kasi ibig sabihin divide. And then gagawa tayo din ng isang conditional statement quotient. Pasok natin siya dito. Gamit tayo ng if sa loob ng if yung condition is num2 then ano yun, exclamation point, then okay, balik tayo dito sa if. Bali lalagyan natin yung not equal to 0. Hanggang natin quotient is of num1 is to is slash divide kasi kailangan natin gumamit dito ng ano kasi bawal naman mag-divide sa 0, diba? It's not allowed. Kaya gagawa tayo dito ng else. Kailangan natin gumamit else. Else cout division by 0 is not allowed. Next line. 9. Then close. Okay na. Break those. Try natin kung nagana. Save natin. Save as. Execute. Compile. And run. Ay, bakit? Ano? Declare error. Cin. Anong mali ko dito? Baliktad. Ito baliktad. Ayan. Natin. Save. Then execute. Cin choice. Tama man. Cin choice. Papasok siya dito. Hindi pa ako nag-declare dito. Ang choice pala is character, kaya naman yan. Choice. Hindi siya na-read. Yan. Child choice. Okay na kaya ito. Then, save. Yun, gumana. Ilang mga nalagyan natin yan 23 48. Oops. Sum of 23 quotient of 23 and 4 is 0. Saan ba yun? Quotient divide.
Bali, mali yata ako dito. Quotient. Quotient. Kailangan natin gumawa ng isa pa dito. Kailangan natin gawin. So, ito na nagawa natin. Try natin i-run. Run. Divide and run. A. 23. 2. Quotient of. Kaso nga lang walang space. Hindi ko na ayos yung dito sa quotient. Pero, sige. Paano pag try natin yung age natin magana F11 0 ayun, division by 0 is not allowed, gumana. Bali ayun na yung pinakaan natin sa output number 1. Okay, next doon tayo sa susunod. Step ang B is output number 2. Enter choice. Odd or even. Enter number. 88 is even number. So, gagawa tayo dito ng condition. Parang condition. Ayan. Gamit dito tayo na case. Bali case din tayo. Tama. Case B. Dito sa case B, natin gagawin yung i-declare ulit natin siya. Then, i-print natin sa user yung cout. Ayan, lagay dito.
odd number, odd or even, odd or even, even, backslash, and close. Lalabas din tayo sa user yung i-input niyang number. Enter a number. Kaya magsi-cout tayo dito. Cout. Enter a number. Then space backslash n. Ang sunod natin gagawin is ipapasok natin yung variable na number. Kaya cin to number. Then next, nagamit tayo ng if else statement. Ayun yung pinakamadaling gawin dito kasi parang odd or even, if or else lang, ganun. Kaya count and if else, mas bagay siya dito. If else ng tag dito, ano ba yun? Ang tawag yun sa percent modulo and 2. Kasi diba 2 lang kailangan, ang odd ba yun or even yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ganun lang. And yung even yung 3, yung parang may sobra siyang isa. Bali kaya gagamitin ng module, parang per percentage lang natin siya na not equal to C2 equal to 0. Yan. Then pagtapos natin yan, num is modulo is equal, pasok, i-out na natin agad. Ganoon na siya kasimple. C-out num and yung number na ano, ayun na yung pinaka-condition yung parang module na yan. Is an, yan space, is an even number, backslash n, then close. And next yung else na lang. Else, balik ka-copy lang natin ito. And papalitan lang natin ng odd number. Try natin. Let's go. Ay, kulang ba tayo? Cout, odd or even. Ito, may M na naman ako nilagay. 937. M na naman. Ganyan. Cout. Paano nga ito? Cout, cin, papasok naman. Tama naman yata ito. Ang tama siya. Tama. Yan. Natin sa cout num. Hindi natin siya na-close. Yan. Yun. Gumana. Natin B. Yun. Gumana. Kunyari 2. 2 is even number. Okay. Natin is
iba. B, maliit na B. 3, odd number. Yeah. Okay na. Next na tayo. Okay. Sa C na tayo. Gagawin natin is, ang sabi dito, output number 2. Highest or lowest number. Bali, yung choice pa rin yun. Pero gagawa tayo ng C. Bali, ang gagawin natin dito is case C na tayo. Then, yan. Gagawin natin dito, mag-out lang tayo ng mag-out lang tayo ng tatlong numbers value. Parang ganito lang din. I-declare natin siya nila na isang int num1, num2, num3, and close. Yan. Int num1, num2, num3. Para mabasa na isa sa int number siya. Bali, ang gagawin natin dito, di-display lang natin yung highest or lowest number. Gamit na tayo ng cout. Copy na natin to para mas mapadali. Ito pala. Ang title niya is highest or lowest number. Yan. Okay na. Bali, mag-cout lang dito tayo. Magpapakita lang tayo user ng enter number, first number, ganito lang yan. Copy lang natin to para mas madali. Then mag-add na tayo ng num3. Yan. Yan natin isa. Third. Then num3. Okay na. Kung meron na tayo ng num1, num2, num3, ang gagawin natin yung condition na tayo. Int. Iyan natin kung sino yung mas pinakamataas. Ganun. Int highest. Is equal to ano muna tayo? Num1. Then ang lowest number. Kailangan natin gumawa dito ng if statement. Kaya gamit tayo ng if. Ano ba yan? If num2 is parang num2 is mas malaki sa num2 is mas malaki sa highest sa num1. Highest, tama ba sa ng highest? Tama. Mas malaki sa num1. Dedeclare natin yung highest is equal to num2. Yan. Balik ka-copy na natin siya. Then, gagawa lang ito ng isa. If statement na num3 ay
num3 pa nga ba? Wait lang. O num3. Kasi ito num1 highest num1 highest pala yung una, yung x pala, x, y, z. Bali na yung x, y, z sila dito. Wag natin x, y, z. Yung num1, num2, num3. Yun din. Depende sa variable. Yeah. num3. Ayan. Is dedeclare na siya na mataas. Then, ayun, i-out na out na natin siya. Parang ipapakita na natin yung highest. Is the highest number. Ito yung variable. Kasi ito yun, parang papasok siya dito. Ayun lang yung pagkaan. Gumawa lang tayo ng condition. Highest number. Tapos parang malinis. Yan. Then, gamit na close. Is the highest number. Ito. Parang dito lang siya mag-iikot. Kaya natin. Let's go. Ay, may mali. Highest. And num2. X, Y, Z, Z. If num2 is highest. Tama naman. Parang mas malaki. Equal to. Yung close na. Yan ito pala. Yan. If highest number 1. Pag kinain yun, addition na pinamataas. Then number 2. If highest. Ito. Walang close. Then. Pala. Yung daraan na. C. Then 23 year na isang integers. Then out lang din tayo ng design na leaf year. Leaf year. And backslash and then sa years, ang gagawin natin dito, gagamit lang din natin ng if else statement. If else statement. Natin siya na close. Tapos yung year. And i-ask mo yung user na mag-enter siya ng year. So, ay, hindi natin na siya nilalagyan ng ano. Ganito. Enter. Ay. Nagagalit yung ano. Okay. Nag-i-stop kasi yung recording ko kada 10 minutes. Kaya, ayun lang. Kailangan natin ito bilisan. I-start ko lang ulit. Ay. Cancel. And i-start ko kasi kada 10 minutes nag-i-stop yung video ko. Enter. Guys, enter your enter a year lang pala. Tapos slash then close. And sunod is
insert natin na yung ano sa year na integers. Bali gagamit tayo din ng if else, then condition. Ang if else una, if, then surap ng parenthesis, hindi parenthesis, diba? Ito. Yan, surap ng parenthesis, papasok natin yung year and modulo. So bumalik nga tayo sa case D. Naputol yung video ko, pero ito yung ginawa ko nun. Kailangan lang natin ng end. Yan lang. Ay, kagaw, ba't pa kayo na?